we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao o Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na mga unang balita. Ana sa 2,800 performers gikan sa 19 ka contingents ang misalmot sa indak-indak sa Kadayawan sa pagsaulog sa 38th Kadayawan Festival. Napuno sab ang mga nagunang kalsada sa dakbayan sa mga floats gikan sa contingent sa pamulak sa Kadayawan. Ano ang report ni Argil Relator? Cultural performances duyog sa makabungog nga drum beats ug musika ang gipasundayag sa matag contingent sa indak-indak sa Kadayawan ni adtong Sabado. Unom ang contingents ubos sa Davao City School-based category ug 13 sab ang contingent sa open category nga gikan sa nagkaraiyang eskwelahan, organisasyon ug LGU sa Mindanao. Ang contest piece sa matag contingent kay nagahulagway sa kasinatian ug panginabuhian ug ang abundang kultura ug tradisyon sa 11 ka ethno-linguistic tribes ug ang kamahinungdanon sa pagsaulog sa Kadayawan Festival. Una ang Grand Showdown, dunay teaser performance sa duha ka satellite competition sites. Sa Grand Showdown, 8 ka minuto ang ilang finale performance sa San Pedro Square. 3-peat grand winner sa open category nga dunay cash prize nga 1 million pesos ang Sindak Ani Performing Ensemble gikan sa Bislig City. Sila sab ang napiling Best Music ug Best Choreographer. Grand winner sa Davao City School-based category ang Davao City National High School Singing Sayon Dawit Cultural Ensemble nga mausay nakakuha sa Best Music, Choreographer ug Visual Appeal. Sa kulminasyon sa kasaulugan sa Kadayawan ni adtong Domingo, colorful floats nga gama sa nagkaraiyang klase sa bulak, gulay ug prutas nga abunda sa Davao City ang niparada sa mga nagunang kalsada sa lungsod sa pamulak sa Kadayawan o Floral Float Parade. Gihulma ang matag float nga nagahulagway sa upat ka icon sa Davao City nga mao ang Agila, Waling-Waling, Durian ug Mount Apo. Sa 13 ka entries sa big category, grand winner nga dunay cash prize nga 800,000 pesos ang float sa usa ka BPO company. O grand winner sub sa small category nga dunay cash prize nga 600,000 pesos ang usa pa ka BPO company sa syudad. Mas nahimong sadya ang parada sa performance sa 17 ka grupong contingent sa Hudjaka sa Kadayawan o ang Drum and Lyre Corps competition nga nagikan pa sa nakadaiyang lugar sa Mindanao. Grand winner sa Hudjaka sa Kadayawan ang Magallanes Elementary School Drum and Lyre Corps nga dunay cash prize nga 400,000 pesos. Doon sa premyo nga tag 30,000 pesos ang entries nga napiling Best Music, Best Color Guard, Best Artistic Design ug Best Conductor. Dagsa ang mga nabawenyo ug mga bisita gikan sa sinugdanan hangtod na sa utlanan sa parada luyo sa naglagiti nga kainit sa panahon. Kauban si Melchor Awing ug Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argil Relator para sa At Home with GMA Regional TV. Nagpadayon ang demolisyon sa mga nahibiling istruktura sa Isla Delta sa Cagayan de Oro City. Samtang mga namuyo sa Isla Bugnao, gipasidad-an sa LGU sanglit sila kuno ang isunod pag-demolish. Ano ang report? Mga heavy equipments ug ubang ekipo kini ang gigamit sa mga personahe sa Task Force Demolition sa pagguba
sa nabiling istruktura sa Isla Delta sa Barangay Consolacion, Cagayan de Oro City. Tumong sa LGU nga malimpyo ang lugar sa nabiling debris sa miaging demolisyon. Sumala ni Task Force Demolition Head Attorney Edgardo Egayoy nga pinaspasay ang ginahimo sa buhatan. Sanglit, sunod nilang bungkagon ang namuyo sa Isla Bugnaw nga tupad ra sa Isla Delta. Medyo nahawan-hawan na ginatong Delta. Ang kulang na lang ang paghakot sa mga debris o ang pagbalhin aning mga residente. Dinhi sa kong likod nga bahin, makita nato ang mga kabalayan nga nangabungkag na gayod human maagian sa Task Force Demolition. Target sa otoridad nga matapos ang demolisyon adlong Biyernes, Agosto 18 aron mapahimuslan na gayod sa lokal nga kagamanan kini nga luna. Atol sa demolisyon, pipila ka mga residente ang mihangyo sa LGU sa kalisod sa ilang kahimtang. Nagkwatala ra dira. Kay balo manggod ko. Wala gid mi maadtuan. Nang hangyo ra mi ni Sir kay nga makakuan mig matulugan karon. Tubag ni Attorney Uy sa Task Force Demolition nga makig-alayon sila sa City Housing and Urban Development Department o CHUD. Gipasidad-an karon ang namuyo sa Isla Bugnaw nga muhikling na sa daling panahon. Sanglit sila ang sunod nga target sa demolition team. Gani, gawas pa niya ng sitwasyon nga aktual nga delikado na ay atong Water Code of the Philippines nga nag-ingon nga kining mga ingon-ani nga lugar dili gid pa po yan. Pwede gamiton temporarily, pareha nang natay dragon boat, natay biking competition diha. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. 53 ka mga bagong pick-up truck nga gamiton panahon sa kalamidad sa Cagayan de Oro City ang formal nga gitunol hangyo sa LGU sa mga barangay nga ampingan ang maong mga sakyanan. Aning report. Formal nga gidawat sa Cagayan de Oro City LGU ug kabarangayan sa syudad ang mga pick-up truck anaa sa 53 ka mga sakyanan nga gikan sa pondo sa Local Government Support Fund sa Department of Budget and Management kung DBM nga inisyatibo sab ni Senate President Juan Miguel Migs Subiri. Target nga matagaan ang 80 ka mga barangay sa syudad ug usa ka unit sab para sa LGU. Ang nahibiling 28 ka mga sakyanan nakatakda pang madawat sa LGU. Among mga sakyanan magamit sa matag barangay sa ilang disaster response o rescue operations sa panahon sa emerhensiya o katalagman. Akong mapasalig sa atong mga constituents na kini so far na matay knowledge pagkatiman sa sakyanan o ako po kining nikamutan gyud nga magamit gyud sa insakto gyud nga pamaagi og dili mabusuhan sa labi na gyud namo nga naa sa katungdanan. Mao ning gikan sa atong gitawag na institutional amendments. Institutional amendments mo nang ihatag nato sa lain-laing mga syudad o mga takbayan atong mga probinsya para makatabang sa ilang kanang paglambo sa ilang mga lugar. Nagpasalamat sab ang Cagayan de Oro City LGU sa tabang nga ilang nadawat hangyo sa mayor ngadto sa mga opisyales sa barangay nga ampingan ang maong mga sakyanan. Ang kasiguruhan o seguridad sa katawan may usa ka mahinungdanon nga tahas sa usa ka gobyerno. Ang seguridad o kasiguruhan usa ka katungod sa matag usa ka tawo niining kalibutan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. 51 anyos nga lalaki sa General Santos City priso human matod paggipusil og jolen gun ang iro sa iyang silingan. Aniyang report. Pinasikad sa warrant of arrest, balhog karon sa Macar Police Station ang 51 anyos nga si Casimero Seno Jr. Kinitungod sa iyang pagsupak sa Animal Welfare Act kun RA 10631. Gipasakaan kini og kaso sa iyang silingan human matud paggipusil niini og jolen gun ang iro sa iyang silingan. Gani makit-an sa X-ray result ang jolen nga anaa pa sa lawas sa iro. Pwede man nga iyaharang bunalan, bugawon, dili niya ing atuhon nga iyahat yung ipakita namo nga pusil jud niya og jolen gun. Depensa ni Seno, ang itlog sa kong pato nga tulo ka buok nga nang itlog miskin isa wa na ginabilin. Unya ang sudan ako nga gisang atagani nako sa lansang sa kardero gihungkab lang gyapon. Unya karon ang iyaha mang iro may natimingan ako nga naa didto. Ako ang giwag pintik akong gitira.
Sakit matud pa sa tag-iya ang gidangatan sa iyang alaga nga iro. Dugang paniini dili matud pa kini ang unang higayon nga dunay gipasakitan nga hayop si Seno. Busa may desisyon kining mupasaka na gayud og kaso. Pila na pud ka adlaw, nausban na pud. Kita jud namo nga ginapamusil niya ang mga iring, iro sa musulod sa ihang compound. Kabalo ko nga bawal, sa ako na tong kalagot. Sa karon gihikta na sa tag-iyang iyang iro. Dili na sab daw nila kini ipailawom sa operasyon tungod matud pa wala sila'y budget. Apan girekomenda matud pa sa doktor nga ipa-opera kini aron malikay sa komplikasyon. Nang hinaot ang otoridad nga kakuhaan og leksyon sa uban ang maong hitabo. Pag ating sinaktan yung mga aso o mamatay, which of course para sa mga may-ari, palangga nila ng ilang mga aso, which may result to this kind of incident. So, pangalagaan natin yung mga animals na dapat hindi na maulit ito. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV. Napulo ka lungsod sa Lanao del Sur ang giila sa kapulisan nga areas of concern karong barangay ug sangguniang kabataan elections. Busa hugot ng ilang ipatumang seguridad sa maong mga lugar. Ano ang report ni Sarah Hilomen Velasco? Base sa tala sa COMELEC sa Lanao del Sur, dunay kapin 680,000 registered voters ang probinsya nga gilaumang moboto sa kapin 200 ka mga voting center sa kapin 1,000 ka mga barangay karong barangay ug sangguniang kabataan elections. Sumala sa kapulisan, napulo ka mga lungsod ang giila karon nga areas of concern. Kini mao ang Malabang, Pualas, Bayang, Tubaran, Lumbatan, Masyu, Piagapo, Marogong, Marawi City ug Butig. Kini human nagtala og kagubot ang mao mga lugar ni adtong national and local elections. Mas madugo kasi yung eleksyon pagka sa barangay. Kasi magkakamag-anak, magkapatid yung magkakalaban. So, at the end, nagiging rido yung naging election ng isang ng magkamag-anak. Kaya yan po yung dapat na kailangan natin talagang pagtunan ng pansin. Busa buot sa kapulisan nga magdugang og pwersa sa maong mga lugar ug magbutang og upat ka personahe sa matag voting precinct, Treasurer's Office, COMELEC officers ug Board of Election Inspectors. Kung sakali during election day, mayroong mga areas na hindi makapag-perform yung ating mga teachers because of some reasons like yung intense political rivalry, yung mga snatching of ballots, yung mga destruction of vote counting machines, kung gagamitin ng vote counting machines, ay ang pulis nito, yung mga trained natin ng mga SBEE, ang magre-replace doon sa mga teachers. Nang hinaot ang otoridad sa kooperasyon sa tanan, aron mahimong malinaw ng eleksyon karong Oktubre. Siguraduhin na magiging free, honest, credible, at saka peaceful yung election. Samtang gipresenta sab sa kapulisan ang 47 ka nakumpiskang loose firearms gikan Enero karong tuiga. The proliferation of loose firearms is a critical factor that would affect the conduct of these upcoming elections. And because of this and yung culture of barrido, sabi ko, family feuds, contributes largely to the rise of shooting incidents because of these loose firearms. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Gihatagan og gibugaton ni Vice President of Education Secretary Inday Sara Duterte ang kamahinungdanon sa reading material sa pagpalambo sa katako sa Filipino learners sa pagbasa ug pagsulat. Kini atul sa pagbukas sa Philippine Book Festival nga gipahigayon sa Davao City. Ani ang report ni Argil Relator. Si Vice President of Education Secretary Inday Sara Duterte ang guest of honor and speaker sa opening sa Philippine Book Festival nga gipahigayon sa Davao City nga giorganisa sa National Book Development Board.
Dinhi gihatagan og gibug-aton ni VP Sara ang kamahinungdanon sa Philippine Book Festival sa pagbalambo sa learning ability sa mga Filipinong estudyante. This is also important for the Department of Education. Recently, we launched the Matatag curriculum with great emphasis on basic competencies including writing, reading, and comprehension. Gidugang ni VP Sara nga similabayng mga tuig, tataw na matikdang pag-ubos sa abilidad sa kabataang learners sa pagbasa o pagsulat. Busa ang paglusad sa matatag curriculum nga usa ka revised o improved version sa K-10 program. Nagtinguha nga himuong sakto ang mga kakulangan sa programa kaniadto nga nakaapekto sa katakos sa mga kabataan sa pagbasa o pagsulat. Ako si Orgil Relator para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, ikapitong sa gunsong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo ang lauman sa mga motorista ugma, August 22. Matod sa usa ka oil industry source, anaa sa 80 centavos hangtod 1 peso ang increase sa matag litro sa gasolina. Samtang sa diesel, musaka og 10 centavos hangtod 20 centavos sa matag litro. Ipatuman ng laing taas presyo sugod ugma, August 22. Sa miaging simana, misaka ang gasolina og 1 peso og 90 centavos, samtang 1 peso og 50 centavos sab sa diesel og 2 pesos og 50 centavos sa kerosene. Kapin 3,000 ka mga bakanteng trabaho alang sa kabatan-unan ang gitanyag sa lokal nga kagamhanan. Ato sa gipahigayong job fair sa Zamboanga City. Ano ang report ni Efren Mama. Gidagsa sa kabatan-unan ang job fair nga gipaygayon sa usa ka mall sa Zamboanga City. Gipangunahan kini sa Zamboanga City Public Service Employment Office kauban ang Department of Labor and Employment. Anaa sa 1,202 ka mga bakanteng trabaho ang pwedeng ma-applyan sa local employment, samtang 1,902 sab alang sa overseas employment. Maghanap po ng trabaho kasi nandun yung pressure as a fresh grad, tapos yung mga expectation from the family. I think the pressure talaga sa mga fresh graduate is when you are going to apply, some employers or companies are expected for some experiences. So as a fresh graduate, we don't still have experiences. So I think yun siguro yung pwede kong iano sa mga companies. Sana they are open to the fresh graduate to give something in the table. Like yung mga experience namin sa college. And Matud sa Sangguniang Kabataan Federation sa Zamboanga City, nga ang maong job fair kabahin sa selebrasyon sa Linggo ng Kabataan karong bulana. Makatabang sab matud pa kini sa kabatan-unan nga makakuha og trabaho ug mapalambo ang kinabuhi. Dugang sab sa SK Federation nga subay sab kini sa Republic Act 10742 o Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015. This week, we are celebrating the Linggo ng Kabataan week for the youth, akin na di aton syudad. And then in line with the RA 10742, which is the SK Reform Law, na necesita man conduct LNK activity for the youth. So far, part and parcel job fair. Atol sa maong aktibidad, nagpaygayon sab og bloodletting kauban ang Philippine Red Cross Zamboanga City. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Patay ang usa ka residente ug samdan ang laing tulupa, lakip ang usa ka gwardya sa nahitabong away sa yuta sa usa ka barangay sa Pulomulok South, Cotabato. Anyang report. Dili madawat ni Corazon Tadios ang gidangatan sa iyang bana nga si Efren Tadios. Namatay kini tungod sa samad pinusilan nga naangkon human ang nahitabong kagubot pasado alas 5 sa buntag adlawng Miyerkules sa Purok 1, Barangay Glamang sa Pulomulok South, Cotabato. Ang giingong hinungdan, away sa yuta. Kalit matod pa nga dunay miabot nga mga armadong lalaki sa kapin 5 ka hektaryang luna nga ginapuy-an sa Ogan Clan. Pinako nga nakupasan man nimo akong bana, wala man nilaban-laban. Anong bana, ma'am, na si Erma? Wala niyan mas, ma'am. Wala gyud. Ngayok mi ma'am nga naamoy papel nga ipakita sa moa nga naamoy court order. Ay para mo gawas mi. Wala man gud ma'am kay buto man gud ang ilahang response sa moa. Murag 60 plus yata ang mga security. 50 ana. Nakakuan nakamas, naka long power sila. Duna pa sa ilaing duha ka residente nga samdan nga sila si Kokoy Vilbar ug Christian Mike Ogan.
Samtang samdan sab ang usa ka gingong gwardiya sa Maong Luna nga si Ayan Labadja. Yung namatay, sabi nila, pinabinaril ng gwardiya dito. Yung wounded naman, yung may gwardiya din naman na wounded din. So, ang expectation natin dyan na nagbarilan sila. Matud pa gipanag-iyahan sa usa ka pribadong kumpanya ang Maong Luna ug nakatakda na untang patukuran og subdivision. Apan, kapinduha ka semana ang milabay gipuy-an kini sa kapinusa ka gatos ka banay alakip ang Ogan clan nga naga-claim sa Maong Luna. Sumala sa barangay Kagawad, una mipuyo sa Maong Luna ang mga residente, buot unta nilang makig-istorya sa giingong pribadong kumpanya nga nanag-iya sa Luna. Di po rin sila nagsulod, nag-ato na sila sa barangay, kay gusto magipag-dialog sa tag-iya sa ayuta. Kaya mag-compare na ang mga papilis ba, kung sa papilis na tama, kung sa papilis na legal or illegal. Sila nagpagkabana ba nga na-dialog? Napilit sulod. Wala sila nagsipot sa mua, sa Kamutiyo, clan diri sa ayuta. Nya, ikadua wala po sila gipresent sa barangay. Para amo ata settlement, ipagawas na ilang papers para makita po sa Kamutiyo. Kay kini among gisulod ma'am, nasulod sa amo ang gi-award sa mua sa 2,000 plus hectares. Luyo sa hitabo, dili daw gihapon muhawa sa lugar ang mga residente. Unsay may hitabo sa mua diri, kinamatyan naman mi. Balag mga matay mi tanan diri, dili mi maghawa diri ma'am. Samtang padayong ginaimbestigahan sa kapulisan ng hitabo ug takda sa matod pang ipatawag sa barangay ang Ogan clan ug ang pribadong kumpanya nga nanag-iya niini. Kinala gini na peace dialogue between tribo ug sa taga-framework. Gisulian pa sa GMA Regional TV nga makuha ang kabahin sa pribadong kumpanya. Apan wala pa kinitubag sa among mensahe. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Usa ka sakyanan ang natumbahan og dakong kahoy human mihapak ang kusog nga buhawi sa Rhode Island, USA. Kini ang kuha sa CCTV sa usa ka balay samtang mihapak ang kusog nga buhawi sa Rhode Island sa Estados Unidos. Makita ang kusog nga hangin nga adunay ulan. Hangtod nga natumba ang dakong punuan sa kahoy ug didto kini nagpadulong sa nakaparadang sakyanan. Matod sa tag-iya nga si Michaela Hilario, nga nakadawat sila og tornado alert ug nasaksihan nila ang pagpalupad sa mga debris padulong sa ilang balay. Hasta na ang pagkadanyo sa ilang sakyanan. Nasayran niya ang maong buhawi ang adunay gikusgon nga 115 miles per hour nga mihapak sa Rhode Island sa Estados Unidos. Gisugyot sa Philippine Air Force nga magtukod og Army Base sa Matis City, Davao Oriental aron mas mapakusgan pa matud ang airspace defense ug ang pagtransport og hinabang panahon sa mga katalagman. Gipresenta sa Philippine Air Force Tactical Operations Wing Eastern Mindanao ngadto sa probinsya sa Davao Oriental ang sugyot nga Army Base nga planong imuntar sa Dakbayan sa Mati. Tumong niini nga mas pakusgon pa ang Air Force Defense sa Southeastern Territory sa nasod. Lakit na ang aerial operations ug ang pagresponde panahon sa katalagman. Napili matud pa sa Philippine Air Force ang Matis City tungod sa strategic nga lokasyon niini. Ana sa 500 million pesos ang kinatibuk-an nga budget sa giduso nga proyekto. Gikalipay sab sa probinsya sa Davao Oriental ang kalambuan nga mahatag sa maong proyekto sa ilang lugar. Sa karon aduna nay upat ka air station ang Philippine Air Force sa Mindanao kung asa ang usa anaa sa Davao City, duha sa Cagayan de Oro City ug usa sa Butuan City. Paggama og handcrafted og world-class nga ilimnon gipakita sa mag-asawang negosyante sa Calambas City. Mga gibidang produkto gama sa gisagol nga botanicals gikan sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod. Ano ang report ni Sara Hilomen Velasco? Bunga sa maayong kasinatian ug tradisyon sa ilang pamilya ug ang tinguha nga ipaambit ang pamaagi sa paggama og handcrafted ug world-class nga ilimnon, gipaambit sa mag-asawa nga sila si Matthew ug Lori Westfall ang labing una nga authentic craft distillery sa nasod nga nahimutang sa Calambas City, Laguna. Sa gipahigayon nga distillery tour, proud nga gipakita nila Matthew ug Lori ang ilang distilling process gamit ang pipila ka state-of-the-art facilities. Pagsulod pa lang, masimhutan na ang kahumot nga gikan sa ilang mga ingredient. The inspirations behind this is really my grandfather who came to the Philippines in
18. Now, the genesis behind Full Circle and Archipelago is really to put the Philippines on the craft spirits map. The testament to that is, in fact, that we're now exporting to 18 countries. Ang ilang nagunang produkto nga gin, gama sa gisagol nga botanicals, nga makita sa nagkadiang riyon sama sa Sampaguita, ilang-ilang, kalamansi, pine gikan sa Benguet, sagada orange, suha sa Davao, ug mangga nga gikan sa family farm nila Lori sa Dasol, Pangasinan. Really, it's 28 botanicals, 22 are locally sourced from the Philippines. So it took us so long to come up with ano ba talaga yung something that will represent the Philippines. Agaw atensyon sab ang lava rock nga ginagamit alang sa natural filtration sa ilang vodka. Gikan pa ang mga lava rock sa duha ka mga aktibong bulkan sa Luzon, ang Bulkang Mayon ug Taal. Bisan ang botelya ug label niini, dunay makuti ug mahinungdanon nga mensahe nga nakasentro sa abundang kultura sa nasod. Sulod sa 5 ka tuig, mihakot na og nagkadiyang awards ang ilang produkto. Laki pang distillery tour sa ilang ika-5 ka tuig nga anibersaryo. It was so enjoyable, also mostly because it was so thorough and it was such an educational experience learning about how they make it, the process of making it, but also in going through the tour, you could also learn so much about Philippine culture as well. Nagpasalamat sabang magtiayon sa ilang nadawat nga suporta. We couldn't have done this without the level of support that we've had. We've been growing 100% per annum, leaps and bounds. It's really about putting the Philippines forward. It takes long, but what you get at the end of that rainbow is so much fulfillment, especially if you're really trying to do it for your country. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayud ang mga istorya nato this morning. Sama na lamang aning panultihon ni George Martin, usa ka American novelist. A reader lives 1,000 lives before he dies. A man who never reads lives only once. Mga kapuso, karong adlaw atong gisaulog ang ika-40 nga anibersaryo sa kamatayon ni kanhi Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. o mas nailhan Isip Ninoy Aquino Day. Usa kini ka national holiday nga gideklara subay sa Republic Act 9256. Mao kadto ang mga ulayng balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.